Kamusta po mga tambay? Sana po nasa maayos po tayong lahat kalagayan. Nagbabalik po muli para po magkomento. Si Kamanong po dito po sa ating napakalit na channel, Tambayang Makabayan. Ito po, umpisa na po natin agad ang talagang ginagawa nilang demolition job dito po sa ating Vice President, mga katambay. Umpisahan na po natin, komentohan na natin agad. Inihayag ng Commission Audit o COA na mayroon na itong audit actions sa isinumiting liquidation reports ng Office of the Vice President at Department of Education kaugnay ng confidential funds ng mga tanggapan noong taong 2022 at 2023. Naisa na ng isang makabayan block solar na maisa publiko ang findings ng COA. Gayunman, ayon sa COA chairperson na si Gamaliel Cordoba, hindi nila ito maaaring gawin dahil confidential nga ang pinaggagamitan ng pondo. Bunsod nito, naghain na ng mosyon si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro upang maipasabina ang findings ng COA. Hindi po pwedeng sabihin dito yung findings, yung report, o yung anumang observations ng COA. Ang mga taong bayan po interesado po dito sa mga confidential funds. Okay? At kung paano ito ginamit. Kung ito ba ay sumunod doon sa guidelines. Okay? Yung joint guidelines. So, may I therefore move, Madam Chair, to subpoena duces tecum be issued to COA for these AOMs or kung meron mang notice of disallowance or suspension issued to the Office of the Vice President and to the Office of the Department of Education. I so move, Madam Chair. 125 million pesos ang natanggap na confidential funds ng OVP noong 2022, bagaman wala ito sa 2022 General Appropriations Act. Samantalang 500 million pesos naman noong taong 2023. Suportado naman ng ilan pang kongresista ang mosyon ni Congresswoman Castro. Sir Chair, I support the motion of Congresswoman Franz Castro stating and citing the same COA Memorandum Circular. Madam Chair, sorry, pero ka-defer talaga kasi gusto po namin malaman talaga kung ano ang pinagagastusan dito. And I'm sure very, very curious po ang lahat dito. Kasi nung in-interpolate ko po ito last time, ito talaga yung gusto nating sarhan. Pero come 1 year, hindi pa natin malaman kung saan talaga ginastos. Sa huli, pinagtibay sa House Committee on Appropriations ang mosyon ni Representative Castro na maglabas ng subpoena sa audit reports ng COA kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd. By virtue of the oversight power of the Committee on Appropriations, the motion to issue the subpoena, this is second requiring COA to submit the audit report of the Office of the Vice President and the Department of Education in the use of the confidential funds for fiscal year 2022-2023. Hearing no objections, the motion is carried. We will, ang aming pumpusan ng posisyon is we will wait for the subpoena and then we will study the matter based on the subpoena that will be issued by the Honorable Committee on Appropriations. Batay naman sa COA na isumite na ang kopya ng accomplishment report ng OVP at DepEd kaugnay ng paggamit ng confidential funds sa Office of the President, Senate President at House Speaker. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Yan mga katambay, napakinggan po natin kung paano po nila demolition job ang Vice President. Di ba? Napakarami na pong ini-issue dyan. Tapos na po sila sa Germany. Tapos na po sila ro sa sako-sakong barel. At kasi sinasama na rin po sa ICC yan. Sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Pero ito po magandang pag-usapan po mga tambay. Di ba? Na-vlog na po natin yan. Kaya lang po talagang hindi po nila tinitigilan itong confidential fund ng ating Vice President. Bakit? Dahil nga, politika. Lahat po ito ay politika. Di po ba mga tambay? Ito pong mga kapita-pitagan natin na nasa sombrero ni Kamanong. Ganyan po sila mga tambay. Ito po, napakaganda po pag-usapan ito. Kahit po ito may lalabaging batas dahil po ito ay confidential, di ba? Confidential po ito di ba? Ito po ay talagang sikreto to. Kung tutusin nga, walang makakaalam, sila-sila lang di ba? COA lang ang makakaalam nito, usually, di ba?
Hindi pwede ito ihayag sa taong bayan dahil nga confidential, di mo ba? Kaya lang itong ating mga kapitapitagang mga mambabatas, mga katambay, kahit po confidential, gusto nilang kalkalin, talagang gawan ng korupsyon ang Vice President para nga naman bumagsak ang popularidad nito. Dahil nakita naman natin, kahit anong paninira, siya pa rin ang napakataas ng rating. Napakataas po ng rating ng ating Vice President kumpara mo sa kanila, di ba? Magmula sa presidente, speaker, kasi naglabas po ng rating talaga ang Vice President ng talagang pinagkakatiwalaan po ng sambayan ng Pilipino, mga katambay. Pero ito po, ibalik po natin dito sa mga kapitapitagan sa pangunguna po ni Kimbo, Representative Kimbo. Alam niyo po, yan yung bumakbak no, nag-umpisa kasama si Castro nung 125 million, di ba? Na galing sa opisina ng presidente, inilipat para maging confidential fund sa opisina ng Office of the Vice President, di ba? Inilatag po nila, talagang halos pahayain nila, hiyain ang ating Vice President noong mga time na yun, di ba? Na talagang ginastos daw ng ganun lang kabilis, 11 days, mga katambay. At ngayon, sinisingle out nila ang confidential fund ng Office of the Vice President. Dito lang po sa DepEd at ang kanyang opisina, Office of the Vice President, mga katambay. Bakit? Alam nyo na, mga katambay. Pero ito ngayon, ito pag-usapan natin. Sunog sila rito Sunog. Sunog sila dahil mapipilitan silang ilabas din ang confidential fund ng Pangulo, Senate President, at ng Speaker of the House. Yung apat na sangay na yan na matataas. Saka isama na natin silang lahat. May mga confidential lahat yan, mga katambay. Mga senador, congressman, kasama ng Makabayan Black. Mga katambay, may pinagagamitan po ng mga confidential yan. Pati po mga alkalde, mayor, gobernador. Kung mali si Kamanong, itama nyo si Kamanong kung mali, mga katambay. Pero ito, susunugin natin ito, mga katambay. Ipupus natin dahil mismo sa bibig ng mga kapitapitagang mga mambabatas, lalo sa pangunguna po na walang kaso. Sa tingin niya, sarili niya, convicted na po ito nahatulan na po ito. Si Franz Castro ng child abuse at sinasabi nga dapat nga kaso dito kidnapping di ba? Sa mga bata na hindi niya pinagpaalam sa mga magulang, itinakas nila ni Sator Ocampo, di ba? Tama, nahatulan na ito Kaya lang nakapagtataka ang batas natin. Ang batas natin sa Pilipinas, sa ating bansa, walang ngipin. Bungi. Kailangan kabitan mo ng pustiso ang batas natin. Di ba mga tambay? Hiyang-hiya tayo sa batas natin. Merong mga ganito. Meron na hatulan na. Napatunayan na ng korte na nagkasala. Pero mambabatas pa rin. Dapat siya mga nakalib na yan Nakalib na sa kongreso yan. Hanggang hindi tapos ang kaso niyan. Di ba? Pero nananatili dahil nga may pagkaganito po. Takaw mooks na lang. Makapal ang mooks. Di ba? Mga tambay, dahil sa kapangyarihan. Hindi katulad sa Japan, di ba? Sa Japan, yung Prime Minister, nabalitaan natin, magi-step down siya dahil may iskandalo siya. May dignidad. Ang mga politiko sa Japan, may dignidad. May political will. Sa atin, kahit convicted ka na, di ba? May kaso ka na, nakulong ka na. Nakakabalik ka pa rin sa pwesto, mga tambay. Ganyan kagahaman ang mga politiko sa ating bansa. Gahaman sa kapangyarihan. Palibasa, may mga mina ng ginto. Sinasabi nga ni Kamanong, isang damukal na pera na nandiyan sa konstitusyon na yan. Senado at Kongreso di umano, mga tambay. Ito, balik natin. Sunog sila rito, mga tambay. Dahil sabi nga ni Castro sa Calibrosas, yan dalawang Makabayan Black na yan, at sinusuportahan pa ng mga ilang congressman, katulad sa panguna ni Kimbo at ni Joel Chua, mga tambay. Galit na galit po sa Vice President yan, mga tambay. Bakit? Nagpasa. Naipasa na raw sa COA yung report po ng liquidation ng opisina raw ng presidente, ng speaker at ng Senate President. Pero bakit ang lagi lang nilang binabakbakan at ipapasubpina pa yung audit report na ginawa ng audit, di ba? Gusto nilang makita
para makita nila kung talagang tama raw ang paggastos doon sa confidential fund. Doon nila titirahin at doon nila ipupolitika. Di ba? Ganyan ang mga diskarte ng mga demolition job eh. Hahanapan mo ng issue, hahanapan mo ng butas para masiraan mo. Di mo ba? Trabaho po ito ng mga hindi nababayarang politiko na hindi nabubusalan, mga katambay. Bakit ko nasabi na hindi ito nababayaran? Di umano. Baliktarin nyo po yung hindi nababayaran at hindi nabubusalan, mga katambay. Alam nyo na, ibig ko sabihin. Di mo ba? Dahil sinisingle out mo lang yung opisina ng ng Office of the Vice President. Samantalang yung sa presidente, di ba? Hindi man lang nila nabanggit kung gaano kalaki ang confidential fund ng presidente, ang Senate President, at ang Speaker. Di ba? Talagang dito, talagang alam mo na talagang ang target lang nila ang Vice President Sara Duterte. Kaya itong mga mambabatas na ito, mga kapitapitagan daw kuno, mga katambay, kalampagin po natin ito, mga katambay. Ngayon, ito na pagkakataon, kahit bawal sa batas na isa publiko mo ang confidential fund, dahil confidential fund nga, i-push na natin. I-push na natin, mga katambay, tayong mga Pilipino, mga kababayan ko, ipalabas na natin lahat. Gusto nilang isa publiko at gusto nilang kunin ang audit report sa COA, ang confidential fund ng Vice President. Di ba? Ngayon, i-push na rin natin lahat. Silang apat na matataas na nanunungkulan sa ating bansa. Ilabas din ninyo at isubpina nyo rin po, mga congressman sa pangunguna ni Franz Castro, Brosas, Kimbo, at Chua. Isubpina nyo rin po sa COA ang audit report ng Pangulo ng Pilipinas, Senate President, at lalong-lalo na ang boss nyo sa Kamara, ang Speaker of the House. Magkaalaman na kung sino ang talagang may itinatago. Pera ng bayan yan, karapatan ni Kamanong na makita rin yan. Tayong lahat, mga katambay, mga kababayan, karapatan natin makita yan. Dahil ngayon, binabakbakan nila, ayaw nilang tigilan ang confidential fund. Kahit sinasabing confidential, pero gusto nilang i-expose at siraan itong confidential fund ng bise. Ngayon, ipupus natin, kakalampagin natin yan, mga tambay. Kakalampagin natin ang Kongreso na ilabas lahat. Unahin ng Presidente, Vice, Senate President, at Speaker of the House. At isunod na rin natin ang lahat ng senador, lahat ng congressman, gobernador, mayor, lahat ng may confidential fund. Nang mabusisi na natin mga taong bayan kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo at kung sino talaga ang hindi korap na nanunungkulan sa ating bansa. Di po ba, mga katambay? Samahan niyo po si Kamanong, kalampagin po natin itong kamera dahil dito po lagi nangunguna ang investigasyon, mga tambay, para malaman natin talaga ang totoo at yung paghawak nila ng budget. Kailangan natin kalampagin, mga katambay. Kalampagin natin yung mga yan. Yan, kalampagin natin. Hoy, gising! Ilabas nyo na lahat. Isubpina nyo na lahat. Pati mga sarili nyo. Mga congressman. Di ba? Lalong-lalo na. Tsak na napakalaki niyan, mga katambay. To 125 million. Para sila mga asong ulol na gugil na gigil na makita ang COA report ng Vice President. Pero yung hindi natin alam kung ilang bilyon o ilang daang milyon ang confidential fund ng Pangulo, ng Senate President, ng Speaker of the House. Wala silang issue dyan, mga katabay. Kalampagin natin. Tulungan nyo si Kamanong malampag dito sa mga kapitapitagan na ito na mga hindi korap na politiko, mga walang itinatagong kasamaan, walang bahid ng korupsyon, mga tambay. At mga hindi adik, mga adik itong mga tambay. Hindi nagdodroga. Dahil nga, isa pa yun. Ayaw na ayaw nila. Matuloy yung sinusulong na batas para papabor sa atin. Malaman natin ang ating mga politiko kung nagsisinghot. Hindi Bix ang sinisinghot. Sana malay, Bix ang sinisinghot. Cocaine, mga katambay. Iyang-hiya naman tayo sa mga taong ito, mga katambay. Tayo pa sinasabing concern. Hindi na nahiya. Concern daw tayo na makita ng taong bayan
ang COA report, ang audit, COA report ni Vice President sa confidential fund. Tama. Tama. Gusto natin yon, pero hindi lang kay BP Sara. Di ba? Dahil pera din namin yon. Pera din ng taxpayer yon, yung confidential fund ng Pangulo, ng Senate President, at ng House Speaker. Pera din namin yon, taxpayer. Bakit? Ang gusto nyo lang makita ng taong bayan yung Vice President? Para malaman din namin, di ba? Uulitin ko mga katambay. Gusto rin nating malaman kung gaano kalalaki ang confidential fund ng Speaker ng Kamara, ang Senate President, at ang Pangulo ng Pilipinas. Malaman natin yung sentimo na sinasabi ni Franz Castro, ni Brosas, ni Kimbo, ni Chua. Malaman natin sentabo hanggang sa bilyones, daang milyon kung saan nila ginagastos. Di ba? Mga katambay, ano po masasabi niyo mga katambay? Ito po ay napakagandang, maganda pong nangyari po ito sa Kongreso dahil binuksan nila yung kaalaman ng mga Pilipino na dapat malaman natin yung mga confidential na yan. Dahil kung talagang isusubpina nila at sila'y may mga yag balls, lalahad nila sa publiko ang confidential fund ng report ng Vice Presidente, aba, hindi tayo papayag. Di ba? Hindi tayo papayag, lalo si Kamanong na Vice President lang. Taxpayer tayo, mga katambay. Nagtatax tayo, karapatan din nating masilip. Ang Presidente, Speaker, at Senate President, mga katambay. Samahan niyo po si Kamanong. Kayo po, mga katambay, ano po masasabi niyo? Dito sa, masusunog sila rito. Sunog sila. Akala nila, tayo papayag, mga Pilipino, katulad ni Kamanong, na isi-single out mo lang opisina ng Vice President? No. Nada, mga tambay. Ngayon, kayo malilintikan sa taong bayan. Kakalampagin namin kayo, mga kapitapitagan, mga hindi kurap na politiko sa Kamara, mga tambay. Ilabas nyo rin. Ilabas nyo ang sa Pangulo, sa Senate President, at sa Speaker ng Kamara. Di po ba mga tambay? Tulungan nyo po, mag-comment po kayo mga tambay kung ano masasabi nyo dito sa napakagandang mangyayari nito at magkakaalaman na. Di ba? Malalaman na natin lahat ng mga baho nila, mga tambay. Di ba? At isunod natin ang sa Senado at sa Kongreso. Napaka-importante niyan dahil pera yan. Pera. Di ba? Kailangan natin i-audit sila lahat. Tayo mag-o-audit sa kanila ngayon. Tayo mismo mga taxpayer, mga Pilipino, i-audit natin ang mga congressman, senador, kasama ng Pangulo, di ba? At Vice President, lahat na. Di ba? Karapatan natin yan dahil tayo nagpapasweldo sa kanila. Tayo nagpapasweldo, mga tambay. Karapatan natin dahil tayo boss. Di ba? Sinasabi nga nila, pag nangangampanya yung mga yan, kayo ang boss ko. Di ba? Bakit ngayon? Pagka nakaupo na, sila na boss? No. Huwag tayong pumayag, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong, maraming salamat po, mga katambay, sa nakagusto po na ating maliit na channel. At maraming salamat po din sa mga comment nyo, mga katambay. At doon po sa mga nagko-comment na sinasabi po na ang inyong lingkod ay isa raw bayaran. Bayaran daw po ako ng mga Duterte, lalo ni Vice President. Bayaran si Kamanong. Si Kamanong ay marunong trabaho, mga katambay. Hindi ko kailangan ng bayad ng politiko. At ako, mabubuhay ako nang hindi ako kumukuha ng lagay, mga katambay. Ginawa ko tong channel na ito, mga katambay, itong Tambayang Makabayan, dahil nakita ko sa tagal ng panahon ang inyong lingkod. Noon lang nakakita, dahil ako'y buhay pa. Hindi pa ako nakakita ng politiko na may political will na katulad ng mga Duterte, mga katambay. Hindi ako binabayaran ng Duterte, mga katambay. At kung bayaran man nila ako, never kong kunin yan. Ibigay na natin doon sa mga sinasabing ako do'y bayaran, inyo na yan. Hindi ko pag-iintrisan yan. Kaya kong tumayo sa sarili kong paa, mga katambay. Kaya nga lang, sinasabi ko nga, noon pa lang ako nakakita sa talambuhay ko na politiko na merong paninindigan at pagmamahal sa bayan. May prinsipyo at ang bayan ang inuuna at ang taong bayan.
Napaka-importante po sa isang politiko yun, mga katambay, na yung bayan natin na lugmok sa kahirapan, lugmok sa mga krimen, lugmok sa droga, pero nahandun yung puso ng isang politiko, pagiging ama ng bayan. Bihira lang po sa politiko yan, mga katambay. Kaya po, ako po, ang aking maliit na channel bilang isang mamamayang Pilipino, karapatan ko po na magkomento sa nangyayari sa ating bansa. Kaya po ang ginagawa ko pong ito, base po sa nakita ko at karanasan ko na ang isang Duterte bilang isang tao, politiko, lingkod bayan, para kay Kamanong, magaling po siya, mga katambay. Maraming salamat po, mga katambay, sa mga nagla-like, subscribe, at syempre po sa mga nagko-comment. Maraming salamat po. Doon po sa mga sinasabing bayaran ako, inyo na yon. Kung yung sinasabing bayad sa akin, inyo na. Hindi ko iyayaman yan, mga katambay. Maraming salamat po. Ingatan naman. Bye-bye.